with our co-pastor Glenda. Thank you. Okay, thank you very much, Sister Edna. At isang mapagpalang araw pong muli sa bawat isa sa atin. At ngayong umaga po ay wala po tayong ibang gagawin kundi ang gawin nating sentro ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya maikli lamang po ang aking mensahe, ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Kaya i-focus na po natin. Amen? Amen po ba mga kapatid? Pakaway naman kung okay. Ayan. So bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muli ay yumuko para po sa isang maikling panalangin. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin para makapakinig po ng iyong mga banal na salita. At Lord, we acknowledge Panginoon na hindi po namin kayang intindihin ang mga bilin mo, ang mga bagay Panginoon, ang mga pangaral mo sa amin kung wala po ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo o God. Kaya ngayon po Lord, puspusin mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. At Lord, pakagamitin mo lamang ako bilang instrumento mo o God para maibahagi po ang kagandahan ng iyong mga salita at maibahagi po ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. Salamat po o Diyos, ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaral at ikaw lamang Panginoon ang mensahe na aming isisigaw at papupulihan Panginoon sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So praise the Lord. Ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay walang kung iba kundi ang salita ng Diyos dahil mapalad po ang bawat isa na nakikinig at binibigyan ng puwang ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil alam niyo ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay isang ilaw sa ating daraanan. Kaya mga kapatid, napakaganda po na tayo po ay lumakad sa ilaw po ng paggabay po ng ating Panginoon dahil nasubukan po natin na yung sarili natin ang ating sinunod. Kaya yan, nagkagulo-gulo po yung ating buhay, naging complicated yung estado ng ating buhay, pati yung relationship naging complicated. Ano? Kaya ganyan po ang magiging resulta kapag yung buhay po pala natin mga kapatid ay tayo yung humahawak, kumbaga sa manibela, hawak natin, tayo yung driver. Kaya kung ililiko mo sa kaliwa, bahala ka. Kahit may babanggain ka ba o wala tayong pakialam noon. Pero ngayon, na nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos, unti-unti po pong itinatama ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Sa umagang ito mga kaibigan, ang pag-aaralan po natin ay paano ba ang totoo na pagsunod sa utos ng Diyos? Kasi maaaring sa isip natin, sinusunod ko naman ang utos ng Panginoon kaya sigurado akong maililigtas ako kasi sinusunod ko ang utos ng Panginoon. Dahil yun nga naman kasi ang sabi ng Diyos, na kung sino man ang susunod sa kanyang kautusan, sila po yung maililigtas, hindi lamang po yung nagsasabi o sumisigaw ng praise the Lord or hallelujah, o nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Hindi po sila yung maililigtas, kundi napakalinaw po ng sabi ng salita ng Panginoon, na kung sino ang gagawa, kahit kilala natin ang Diyos sa ating isip at bunganga, kahit sinisigaw natin palagi kapag nadulas pa nga tayo minsan, ay Jesus, ay praise the Lord. Nagagamit natin yung salita, yung pangalan, yung banal na pangalan ng Panginoon sa medyo hindi tamang pamamaraan. At akala natin okay yun, na parang points yun para mailigtas tayo. Pero hindi po mga kapatid, dahil meron pong pamantayan ang Diyos. Ang sabi niya po sa kanyang salita, ang sino mang susunod sa utos ng Diyos, sila po ang maililigtas. Pero paano po ba? Paano po natin malalaman or paano po natin masisigurado na yung pagsunod po ba natin sa kautusan ng Panginoon ay sapat? Dahil baka akala natin tama or ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, kulang pa pala. Pero salamat sa Diyos dahil nandito po tayo sa Bible study. Dahil sa pamamagitan ng pagdalog po natin sa Bible study, unti-unti po na pinupuno ng Panginoon yung ating kaalaman. Na natututo po tayo, lumalalim yung pangunawa natin, lumalawak yung sakop ng ating pananampalataya. Dahil alam niyo, napakadelikado po na tayo po ay magtiwala sa ating kakayahan. Dahil sabi ng Panginoon, ang mga tao ko, ang mga tao mismo, na nakakakilala sa Diyos ay nasisira dahil sa kaignorantehan o dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon.
Kaya ito po ang gamit ng Bible study natin, pag-aralan po ang katotohanan dahil ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Kaya, paano po ba? May mga example po dito sa Bible na kung saan tinupad naman nila pero nakulangan ang Panginoon. Kaya yung kulang dahil hindi naging absolute yung kanilang obedience, hindi nila tinupad yung talagang sakto, eksaktong bilin ng Diyos, ay na-reject po sila. At ang una po na example natin ay si Saul. Si Saul po, siya po yung unang hari ng mga anak ng Diyos, yung mga Israelitas na tinatawag natin. Sila po yung mga pili ng Diyos, sila po yung talagang original na tao ng Panginoon, yung mga Israelites. At dahil nung namatay na si Moses at saka si Joshua, wala nang namumuno sa kanila. Kaya ang gulo-gulo na ng mga buhay nila. Kasi yung sarili nila, ang kanilang mga tinutupad, yung sarili nilang kaalaman, ang kanilang sinusunod. Kaya, kunwari, ito ang alam kong tama, gagawin ko. Yung isa naman, yun ang alam niyang tama, gagawin niya hanggang magkakagulo-gulo na lahat, di ba? Kagaya ninyo sa loob po ng selda, minsan, may iba-iba tayong opinion. Yung isa, ginagawa niya yung sarili niyang opinion. Ikaw naman, ginagawa mo yung sarili mong opinion. Mamaya, may away na. Bakit? Kasi hindi iisa yung tinatakbo na gusto nating gawin. Kaya ganyan po ang naging sitwasyon ng mga Israelitas. Kaya, dahil ganun ang sitwasyon, pumili. Hiniling nila na magkaroon sila ng hari. At tinugon naman ng Panginoon. Kaya, God installed Saul as the king of Israel. Nung una, maganda naman yung pamumuno ni Saul. Pero one time, sabi ng Panginoon in 1 Samuel chapter 15 verse 3, sabi ng Panginoon kay Saul, "Go attack the Amalekites." Pumunta kayo sa kampo ng mga Amalekites, salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroroon, patayin ninyo silang lahat. Patayin ninyo silang lahat, sabi ng Panginoon, mga lalaki, mga babae, bata o sanggol, pati rin ang kanilang mga baka, tupa, mga camel, kamelyo, at mga asno. Yun ang sabi ng Panginoon. Lahat-lahat. In other words, patayin ninyo lahat-lahat that belongs to the tribe of the Amalekites. Kasali na yung kanilang mga ari-arian, mga hayop na mga inaalagaan. Lahat ay lipulin ninyo. Ay, bakit? Ang sama naman. Bakit naman ganyan ang gagawin ng Panginoon sa mga Amalekites? Alam niyo po kasi, nung inilabas po ni Moses ang mga Israelites sa Ehipto, dahil nahihirapan sila doon, kaya inutusan ng Panginoon si Moses. Sabi niya kay Moses, "Moses, nahihirapan yung mga anak ko doon sa Ehipto. Inuutusan kita, pumunta ka doon at iligtas mo sila, palabasin mo sila from the land of slavery." Kaya yan din po ang isang benefit ng mananampalataya sa Panginoon. Once na naging anak tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, ang pagtangkilik natin o pag-acknowledge natin sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas natin, at pagsunod sa Kanyang kalooban, magiging anak po tayo ng Panginoon. At kapag anak ka ng Diyos, kapag nahihirapan ka, unang-unang nahihirapan ang Panginoon. At habang lumuluha ka dahil sa mga pighati at mga nararamdaman mo sa buhay, nararamdaman din ng Panginoon. Kaya kasi yan ang nangyari doon sa hirap ng mga Israel doon sa Ehipto. Sabi niya kay Moses, "Moses, nakikita ko ang luha ng mga tao ko sa Ehipto. Pumunta ka doon at iligtas mo sila." Kaya may pag-asa sa ating mga kaibigan. Alam ng Panginoon, kada luha na papatak mula sa iyong mata, alam ng Panginoon. Kada pighati at mga paghihirap na nararamdaman mo, alam ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo magsamba sa Kanya. Kaya yan po, nung nailabas sila ni Moses from Egypt, ay ang mga Amalekites kasi, niloko nila ang mga Israelites. Dinisib nila, o nilinlang nila ang mga tao ng Diyos. At alam niyo ba ang pangako ng Panginoon sa mga anak niya? Sabi niya dyan, "Lahat ng aaway sa inyo ay magiging kaaway ko." Ay, hallelujah! Kaya kapag pala maging tapat tayo sa Panginoon, sa ating pagsamba at pananampalataya, kung sino man ang aapi sa atin, ay magiging kalaban ng Diyos. Kaya yan kung bakit niya ipinapapatay ang lahat ng mga Amalekites,
dahil nilinlang nila ang mga anak ng Diyos. At bilang kaparusahan at bilang pagtugon sa pangako ng Panginoon na sino mang aaway sa Israel ay kaaway ng Diyos. Kaya yan, ibinilin ng Panginoon kay Saul, patayin mo lahat ng umaway sa aking mga anak. Ayan ang bilin ni Lord kay Saul. Pero ano ang nangyari? Nung kung tinignan natin yung verse 9, pumunta naman si Saul, tumupad si Saul sa bilin ng Panginoon. Inatake niya. In verse 9, pumunta siya, inatake niya yung mga Amalekites. Pero ano ang nangyari? In-spare niya, hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na mga tupa, mga baka, pati na ang mga anak nito, ang lahat ng mga maiinam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila. Pero yung verse bago na, yung verse 8, yung king of Agag, ay king of Amalekites na si Agag, yung hari ng mga Amalekita, hindi nila pinatay. Ang bilin ng Panginoon is lubusan nilang patayin lahat, pati sanggol, mga babae. Pero ano ang ginawa ni Saul? Hindi niya pinatay yung hari na si Agag, at saka hindi niya pinatay yung mga malulusog at mga magagandang mga animals. Ang pinatay lang niya ay yung mga maghihinang mga animal, yung mga may kapansanan na mga animal. So nagkaroon pa ng discrimination tungkol sa pagpatay nila at pagsira nila sa mga kampon ng mga Amalekita. Pero ang bilin ng Panginoon, lahat sana ay masisira. Pero alam nyo, nagalit ang Panginoon. Sabi niya sa verse 11, kung itutuloy natin, sabi ng Panginoon, sabi niya kay Propetang Samuel, Samuel, nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul sapagkat tinalikuran niya ako at hindi niya sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Kaya ito po mga kapatid, ang pagsunod po sa utos ng Panginoon ay yung absolute kung ano yung iniuutos ng Panginoon. Yun po yung susundin natin. Minsan sa ating buhay, akala natin sumusunod tayo. Yung konting pagsunod, akala natin tamang pagsunod. Pero partial obedience is disobedience. Ang konting pagtupad sa bilin ng Diyos ay hindi maihahalin tulad na hindi pagtupad. Partial obedience is disobedience sa Panginoon. Kaya makikita natin dito, sabi ng Panginoon, ano ang ibinunga, ano ang idinulot ng hindi pagtupad ni Saul sa bilin ng Panginoon? Ay, he was rejected. Sabi ng Panginoon, nagsisisi ako na ginawa kong hari ang Saul. Nagsisisi ako na iniligtas ko ang taong ito. Ang sakit kaya na pagsisihan ka ng isang tao. Diba? Nagsisisi akong naging anak kita. Kung mapapakinggan mo yan sa magulang mo, how do you feel? O kaya sasabihin ng asawa ninyo, nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko. Ang sakit kaya. Diba? O kaya sasabihin ng mga anak na, nagsisisi ako na ikaw ang mama ko. Nagsisisi ako na ikaw ang papa ko. Ang sakit sa damdamin. Pero how much more painful it will be kung ang Panginoon mismo ang magsasabi na, nagsisisi ako na ginawa kitang tao. Nagsisisi ako na binuhay kita. Ang sakit. Ano? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil may pagkakataon tayong magbago. Salamat sa Panginoon. Dahil sa Bible study na ito, na ipapamukha sa atin kung sino tayo sa Diyos. Dahil tayo po ay nakamaskara minsan, di ba? Minsan parang, ay, religyoso ako. Ay, kilala ko ang Jesus na yan. Ay, lagi akong sumasamba at sumasampalataya. Ay, nakaluhod akong pumapasok sa simbahan. Kaya alam kong maililigtas ako. Pero hindi pala yun, hindi sapat ang mga bagay na yun. Ang sapat sa Panginoon ay yung totoo at eksaktong pagsunod sa bilin ng Panginoon. Alam niyo kung ano po ang rason ni Saul kung bakit hindi po niya pinatay yung mga animals? Sabi po niya, ay para hindi namin pinatay, para meron kaming maialay. Oy, sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice.
Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang iaalay mo din lang ay nagmumula sa iyong disobedience sa bilin ng Panginoon, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kaya merong mga magsasabi na, ay tumaya ako ng wedding para mayroon akong mai-offering pagpunta ko sa simbahan. Oo, kaya, uy, nagnakaw ako, kinupitan ko yung kaibigan ko para may maibigay ako kayo pagpunta ko sa simbahan. Ay mga kaibigan, ang mga bagay na mali at galing sa masama ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Ang mas ninanais ng Panginoon, mga kaibigan, ay yung totoong pagsunod natin sa Kanyang mga kalooban. Bakit? Diyan po nakabase ang ating kaligtasan. Amen? Sana po malinaw, mga kapatid. Malinaw po ba? Pataas po ng kamay kung malinaw po yung naibabahagi po na mensahe sa umagang ito. Masakit, di ba? Minsan, alam nyo, pati din po kami mga nagpipreach, hindi nyo po alam, mga kaibigan, baka akala nyo, sa inyo lang kami nagme-mensahe. Ang salita po ng Panginoon ay para sa amin din po. Pati din po sa amin ay nangungusap ang Diyos. Kaya, masakit minsan ang salita ng Diyos dahil talagang yun ang kailangan. Pero alam nyo, meron pong pagpapala sa pagpapalo. Kung ang isang bata ay hindi po nadidisiplinahan, at mapupunta sa masamang landas, ay may kaakibat na consequence po yan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay dinidisiplinahan ng Diyos sa Kanyang salita para may pagkakataon pa po tayong magbago ng ating buhay. Amen? Kaya kung napapalo tayo ngayon, nasasaktan tayo, sabihin nga natin, isigaw nga natin, praise the Lord! Sige nga! Ayan! Praise God! Hallelujah! At ang ikalawang example natin, mga kaibigan, ay si Moses naman. Kasi, nung nilabas ni Moses yung mga tao doon sa Ehipto, nagreklamo yung mga tao. Sabi nila doon sa Numbers chapter 20 verse 5, kung titignan natin dyan, ay, ang mga tao talaga reklamador. Sabi ng mga tao, bakit pinalabas mo ba kami, Moses, sa Ehipto? At dinala mo kami dito para sa walang kwentang lugar na ito. Walang trigo, walang igos, walang pagkain, wala pang mga prutas, at walang tubig na maiinom. Sabi ng mga tao, gusto mo ba kaming patayin, Moses, dito sa disyerto? Ay, ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Sa verse 8, sabi ng Panginoon kay Moses, ano ang nasa kamay mo? Kunin mo ang iyong baston. Kunin mo yung tungkod at tipunin mo, kasama ng iyong kapatid, tipunin mo ang mga mamamayan para makita nila ang iuutos ko na gagawin mo at makikita nila. Uutusan mo ang bato, sabi ng Panginoon. Tipunin mo ang mga tao at utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. Speak to the rock, sabi ng Panginoon kay Moses. Magsalita ka lang, kausapin mo lang yung bato. Utusan mo yung bato na maglabas ng tubig. At mula sa iyong pagkikiusap sa bato, lalabas ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mga mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Yun po yung bilin ng Panginoon kay Moses. Nakakausapin niya lang yung bato, sasabihin niya lang, o bato, maglabas ka ng tubig ngayon din. Yun lang sana ang gagawin ni Moses. Kaya bago pa man nauso yung cellphone natin na merong, hey Siri, o kaya meron yung sinasabing, hey Alexa, o yan sumagot si Siri dito. Hey Alexa, di ba? Yung vacuum, o kaya open the TV, open the rice cooker. Bago pa man nagsimula yung lahat ng yan, ay galing lahat pala sa Panginoon. Kaya walang mga bagay dito sa mundo na talagang original sa tao. Dahil doon pa mang panahon ni Moses, sabi lang ng Panginoon kay Moses, kausapin mo yung bato at maglalabas siya ng tubig. Kaya sasabihin niya lang sana, hey bato, hey rock, magkaroon ng tubig. Yun lang sana ang gagawin ni Moses. Pero alam nyo, dahil sa galit ni Moses, alam nyo yung galit minsan, pasubo yan Yung galit minsan yan yung nagiging dahilan para kaya tayo nakakagawa ng mali Kaya alam niyo, pati din si Moses nagalit, nagkamali si Moses dahil lang sa kanyang galit. Dahil sabi niya, in verse 20, sabi niya sa verse 20, sabi niya sa mga tao, pagkatapos niyan, tinipon ni na Aaron
ang buong mamamayan sa harapan ng bato. At sinabi ni Moses sa kanila, makinig kayo mga Swail, mga matitigas ang ulo, mga rebelde. Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Hindi naman ganun yung bilin ng Panginoon. Dinagdagan ni Moses. Kaya yan, isa din po na bilin ng Diyos, huwag nating dadagdagan ang salita ng Panginoon. Kung ano ang nasa Biblia, yun lang yun. Do not add or minus from it. Huwag nating bawasan at huwag nating dagdagan. Kaya tignan ninyo, si Moses dinagdagan niya. Wala namang sinabi si Lord na pagalitan niya yung mga tao. Ang sabi lang ni Lord, kausapin niya yung bato. Pero si Moses nagalit, sabi niya, hali kayo mga tao, kayong mga Swail, mga matitigas ang ulo. Sabi niya, dahil sa galit ni Moses, alam niyo na iba yung kanyang nagawa. Sa verse, sa susunod na versikulo, sabi niya sa verse 12, pagkatapos na nagalit si Moses, sabi niya, kayong mga rebelde, matitigas ang ulo. Pagkatapos, itinaas ni Moses ang kanyang baston, pinalo niya ng 2 beses yung bato at bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mga tao at ang kanilang mga hayop. Lumabas naman ang tubig. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa verse 12? Tignan natin. Sabi ng Panginoon sa verse 12, pero sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi na kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ano ang naging resulta ng hindi pagsunod ni Moses sa eksaktong bilin ng Panginoon? Ay disqualification. Na-disqualify sila na pumunta doon sa promised land na inihanda at ipinangako ng Panginoon. Alam niyo yung promised land ay ang gandang lugar nun. Lahat ay nandoon, yung mga mamahaling mga pagkain, mga prutas, kompleto. Land flowing with milk and honey. Nakakita kayo ng land flowing with milk and honey? Ang tubig ay gatas. Flowing with milk? Ano ang ibig sabihin nito? Prosperity, land of blessing, land of prosperity, land of provision. Lahat ng kakailanganin ng tao ay nandoon. Pero ano ang nangyari? Sabi kasi ng Panginoon, speak to the rock. Kaya sabi ng Lord kay Moses, tipunin ninyo yung mga tao para makita nila ang milagro. Pero dahil sa galit ni Moses, hindi speak to the rock ang kanyang ginawa. Tinuktukan niya yung bato 2 beses pa. Tinuktukan niya yung bato ng 2 beses, although bumulwak ang tubig. Pero hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Dahil sinira nila yung diskarte ng Panginoon. Gusto magpakita ng milagro si Lord sinira ni Moses dahil lang sa kanyang galit. Kaya yan mga kapatid, be careful. Be careful po sa ating galit. Kaya sabi nila mga kapatid, huwag magdesisyon kung galit. Dahil kapag galit ka na nagdidesisyon, mali yan automatically. Dahil out of your emotion. Negative yung emotion mo. Alam nyo yung galit is negative yan. So kung negative yung emotion mo, negative din ang decision mo. Negative din ang action mo. Kaya yan, dahil sa galit, merong nakapatay. Dahil sa galit, merong naghiwalay na mag-asawa. Dahil sa galit, ano ba ang ginawa? Marami ang nasira. Maraming buhay ang nasira dahil lang sa galit. Pero once everything is done, kapag tapos na, hindi na kasi natin pwedeng ibalik. Kaya let us be careful with galit. Sabi ng Panginoon, hindi masama at hindi bawal magalit. Pero see to it that you will not sin because of your anger. At merong deadline na ibinigay ang Panginoon. Pwede kang magalit, pero hanggang sundown lang, hanggang mag-sunset. Kaya kung nagalit ka ng umaga, siguraduhin mo magpatawad ka na bago pa lulubog yung araw. Amen? Kasi kung lumubog na yung araw at galit ka pa, trono na ng demonyo yan. At tignan mo bukas, wala ka pang nakakausap, galit ka na agad, kasi itinulog mo yung galit mo Kaya nung bumangon ka, galit ka pa rin. Kasi hindi mo na ilabas, hindi mo na i-release. Kaya ang deadline po ng galit mga kapatid ay before sundown,
before sunset. Amen? Kaya, nakafix naman sa Pilipinas ang sunset eh. Kahit hindi natin makita sa bintana ko, galit ako. Pero pababa na ba yung araw? May relo tayo. Nakikita natin kung anong oras ang sunset. Magpatawad na po tayo. Amen? Kaya yan po mga kapatid, ang dulot ng hindi pagsunod sa eksaktong utos po ng Panginoon. Unang-una, rejection. Sabi ng Panginoon kay Saul, nagsisisi ako na ginawa kong hari si Saul. Dahil lang sa hindi niya pagsunod sa eksaktong utos ng Diyos. Kay Moses naman, na-disqualify siya. Hindi siya nakapasok doon sa promised land. Ganon din po tayo. Patungo po tayo sa langit. Kaya po ipinapaayos natin ang ating buhay sa Panginoon. Pero kung yung obedience natin ay hindi sapat at kulang, hindi rin po, madi-disqualify din po tayo na makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, meron pa tayong pagkakataon. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Meron tayong pagkakataon na iayos ang anumang kulang sa ating buhay. Kaya ngayon po, nalalaman natin kung ano yung bawal. Sa Panginoon po, hindi pwede yung, anong tawag nito, under the table, di ba, babayaran ko na lang si Lord para ipasa ako o kaya hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng sukulan ang Panginoon. Kung ano ang bawal sa Lord, bawal talaga. Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal lahat. Alam po natin ang 10 Commandments, pero hindi lamang po 10 Commandments ang bawal. Kung babasahin po natin, kung magpapatuloy po tayo sa pakikinig sa salita ng Panginoon, makikita po natin doon na maraming mga bagay na ipinagbabawal ang Diyos na akala natin ay tama. Pero mapalad ka, mapalad ako kapatid, dahil binibigyan ko ng puwang ang salita ng Diyos. Kaya nalalaman natin ang mga bagay na bawal sa ating buhay. Amen? Pumalakpak nga po yung nagagalak na nalalaman natin ang bawal sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. Magpatuloy po tayong magsamba sa Panginoon at ito lamang po ang ating simpleng pag-aaral sa umagang ito. Pero dalangin ko po mga kapatid na kahit maikli lamang po ang ating mga pinag-aaralan ay itanim po natin sa ating puso at hayaan po natin na ibunga nito ang katuwiran na gusto pong makita ng Panginoon sa buhay ng bawat nananampalataya sa Kanya. Hallelujah. So, bago ko po ibalik sa ating MC, tayo po muli ay yumuko para po sa panalangin po muli. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa salita na aming napakinggan. Salamat po, O Lord, sa pagtutuwid po ng buhay ng bawat isa. Alam po namin, O God, na kulang po yung aming pagsunod at obedience namin sa iyo. Kulang po yung aming pagsamba at pagsisilbi. Pero salamat, O God, dahil sa iyong pagpapaalala, dahil sa iyong mga salita na lagi po namin napapakinggan, ay unti-unti pong naitutuwid ang aming mga buhay na baluktot, O God. Naitutuwid po ang aming mga puso, nalilinisan po ang mga aming mga isip, O God. At Lord, tulungan mo po kami na isapamuhay ang iyong mga salita at gawin ka talaga namin na Diyos ng aming buhay, O God. Panghawakan mo ang puso namin at isip namin. Panghawakan mo ang aming mga emosyon, Panginoon, para po hindi po kami magpadalos-dalos na kagaya po ni Moses. Hindi po sana kami maging disobedient na kagaya po ni Saul, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa mga kwentong ito na aming napag-aralan ay binibigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na maiayos po ang aming mga pagsamba at pagsisilbi sa iyo, O God. Dahil alam po namin, O God, na gusto mo po kaming kunin sa iyong kaharian, O God. Father, salamat po at panalangin ko din po ang ating mga kaibigan, Panginoon, mga PDLs na kung may mga nararamdaman man po sila, kung may mga sakit man po sila, Panginoon, Lord, pagalingin mo sila, hipuin mo sila ngayon din, O God, by the power of your name, by the power of your blood, O God. Touch them right now. Let your healing flow. Yung kanilang, kung yung sakit man nila, Panginoon, ay sa kanilang physical, let your healing flow, Lord. Kung sama ng loob man yan, Panginoon, let your forgiveness flow, O God. Kung depression man yan, Lord, Father, embrace them, O God. Comfort them and strengthen them. Panginoon, ikaw lamang ang siyang tanging makakapag-abot sa bawat isa sa amin, O God. Sa lahat po ng kahilingan ng bawat isa, ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng tumugon. Salamat po, O God. Ikaw lamang ang aming dadakilain at sasambahin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Salamat po mga kaibigan sa pakikinig at ibinabalik ko po sa ating MC. Thank you very much and God bless everyone.